Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating pong teksto na babasahin ay mula sa Lucas 14, 8 hanggang 11. Lucas 14, 8 hanggang 11. At babasahin ko po para sa atin, isama ko na ang verse 7. Ganito po ang kanyang sinabi. Ito po ay sa wikang Ingles. When he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. When someone invites you to a wedding feast, do not take a place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this person your seat. Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place so that when the host comes, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Mula po dito sa ating binasa, ano po ang nakikita niyong ipinag-uutos sa atin ng Panginoon? Bagamat marahil ay alam natin kung ano ang ninanais ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, ay makikita natin ang kanyang sinabi ng pautos na sa wikang Ingles ay take the lowest place. Take the lowest place. At yan ay dahil sa nakikita niya kung ano ang uri ng mga tao sa mundong ito. At yan ang ating pag-uusapan dito sa ating ipinapalagay na ika-53 utos ng Panginoon. Utos number 53, piliin ang pinakaabang upuan. Piliin ang pinakaabang upuan. Alam niyo ba na nung araw, bata-bata pa po ako, kapag nakikita ko ang mga ninong at ninang sa ikakasal na nakaupo sa harapan na may mga kasuotang mariringal, na tila sila ay kagalang-galang at nandoon ang mga espesyal na pagtrato sa kanila, pagkatapos ay kukuhanan ng mga payo ng mga ikakasal, at pagkatapos sa hapagkainan sila ay pinagsisilbihan, ay mayroon po akong pagkainggit na nararamdaman. Sa ngayon ay napakarami ko na ring inaanak sa kasal, kaya't nawala na yung bagay na yun. Pero makikita natin na masarap talaga ang maupo sa mga espesyal na upuan na yon. Masarap maging bahagi na mabigyan ng parangal at paglingkuran, pero dapat nating malaman ang katotohanan sa mga nagaganap sa likod nito, na sa pagiging ninong at ninang ay inaasahan ng isang kakaibang bagay pagdating sa regalo at ang obligasyon ng mag-asawa pagkatapos ng kasal. May malaking ang kabayaran ang maupo sa mga upuang iyon. Sa paghahari ng Diyos ay pinag-iingat ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod sa paghahangad ng pangunahing upuan sa mundong ito. Ang ibig niyang sabihin ay ang paghahangad ng katanyagan sa mata ng tao, dahil ito ay tanda ng pagmamataas. Nais niya na tayo maging mapagpakumbaba, at kapag tayo ay naimbitahan sa mga katulad ng kwentong ito, ay una muna nating piliin ang pinakaabang upuan. Bago tayo magpatuloy para pag-usapan ang tungkol dito sa utos na ito ng Panginoon na piliin ang pinakaabang upuan, ay pupunta muna tayo sa katanungang pag-uusapan ng inyong grupo. At ang tanong ay ito: masasabi mo ba na ikaw ay taong mapagpakumbaba, o maiko-konsidera mo ang iyong sarili na isang taong mapagmataas? So yan po ang katanungang pag-uusapan ng inyong grupo, at ang layunin niyan ay para makita natin kung tayo nga ba ay may katapatan sa ating sarili. Mamaya ay magbabalik po tayo para linawin ang tungkol sa bagay na ito. Magbabalik po tayo, at nais kong malaman ninyo na sa mundong ito at sa aking edad ay napansin ko na kakaunti lang talaga ang umaamin ng sila ay may pagmamataas.
Alam ko na maging ako ay hindi ligtas sa bagay na yan, pero nasa sa akin po ang pag-amin o hindi. At alam nyo, katulad ko, ang motibo ng ating puso sa bawat bagay na ginagawa at sinasabi natin. Sinabi ko po yon dahil malamang ay makita natin kung tayo nga ba ay mapagmataas o mapagpakumbabang tao. Pag-uusapan natin ang bagay na ito at narito po ang aking unang punto para malinawan natin ang bagay na ito. At dito sa unang puntong ito ay meron tayong 10 na pag-uusapan. Ano ang ating unang punto? Mga tanda ng pagmamataas. Mga tanda ng pagmamataas. Dahil nga po na bibihirang tao ang umaamin na sila ay may pagmamataas sa kanilang sarili, ay kailangang ipakita ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa aking karanasan at kaalaman tungkol sa bagay na ito, kung ano ang palatandaan na ang isang tao ay may pagmamataas. Tandaan po ninyo, may 10 bagay akong isinulat dito. Ang number 1 natin ay pananalitang nakasentro sa sarili. Pananalitang nakasentro sa sarili. Every time na magsalita ang taong ito, ay gusto niya, siya kanya nakasentro ang usapan. Lalo na kung ito ay tungkol sa pagiging bida. Pero kapag ka negatibo ay ayaw na ayaw niya pag-usapan ito, magagalit siya. Pero ang una kong nais ipakita sa inyo ay ang pagkasentro sa sarili. Ang ganyang pag-uugali, ang unang nakitaan nito na nakatala sa banal na kasulatan ay walang iba kundi si Satanas. At para ipakita sa inyo, ay gusto kong basahin natin ang Isaias 14:13 at 14. May kaunting biography si Satanas sa banal na kasulatan at ito ay matutuklasan sa aklat ng Ezekiel 28 at saka dito sa Isaias 14. Pero marami tayong makikita sa dako ng Biblia na nababanggit ang tungkol sa Diablo o kay Satanas kung paano niya kinakalaban ang Diyos at ang kanyang mga pinili. Pero tingnan po ninyo ang sinabi ni Satanas dito sa aklat ng Isaias. You said in your heart, I will ascend to heavens. Ang tinutukoy diyan, bagamat hari ng Tiro, kalaunan ay makikita natin na ang tinutukoy niya ay si Satanas. Ulitin ko po, you said in your heart, I will ascend to heavens, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of the assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. Verse 14, I will ascend above the tops of the cloud, I will make myself like the Most High. Diyan natin makikita yung napakaraming salitang I will, I will, I will, I will. At dahil dito sa mga ganito, ay pinarusahan si Satanas dahil makikita natin na ang hangad niya ay pantayan ang Diyos sa kanyang kalalagayan. At yan ay dahil sa pagmamataas. Tanging ang Diyos ang may karapatan ng mga ganito. By the way, pag binasa nyo ang aklat ng Ezekiel, ang napakarami diyan na sinabi ng Diyos ay itong I will. Pero siya ay karapat-dapat doon sapagkat may kakayanan siya sa mga bagay-bagay sapagkat siya ang may lalang sa lahat at walang hangganan ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. At ang sinasabi ko diyan ay para sa kanya talaga yung I will. Na ngayon ay makikita natin na ito ay gamit na gamit ni Satanas. Sa napakaiksing pananalita ay ang dami niyang sinabing I will. At nais kong makita natin na kapag ka ang tao ay may pagmamataas, ay makikita natin ang mga ganitong pananalita na laging gusto niya sa kanya ang sentro ng pag-uusap at siya ang nais niyang maging bida. Ang ating pangalawa ay pagsisinungaling upang makakuha ng respeto sa ibang tao. So sa kanyang pagsasalita, ay wala siyang ingat na kalaunan ay may mga pagsisinungaling. Minsan na hindi natin napapansin ang bagay na yan, pero alam ng Diyos yan at alam niya sa kanyang sarili kung siya ay nagsisinungaling. At ako'y naniniwala na ang kaibahan ng may mga espiritu ng Diyos ay merong conviction na nagbababala sa kanila ng tungkol sa pananalita ng may kasinungalingan at pagmamataas. Kung kaya't bago pa ito lumabas sa kanilang mga bibig,
ay nandoon na ang babala at sila ay napipipilan sa mga ganyang pag-uugali. Sa bagay na ito ay maalala ko si Ananias at saka si Sapira na kung saan sa paghahangad ng karangalan sa kanilang pagkakaloob ay gumawa sila ng mga hakbang para sana ay maitaas ang kanilang mga sarili. Pero dahil sa bagay na yan, sila na mag-asawa ay pinatay pareho ng banal na espiritu at yan ay nagpapakita kung ano ang galit ng Diyos sa mga ganitong tao. Pero sa ating pong pagpapatuloy, ay nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng Juan 7:18 na ganito, "Who he speaks of his own, does so to gain glory for himself. But the one who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There's nothing false on him." Ito ay tinutukoy ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili sapagkat siya ay napagkakamalan na may pagnanais na maging dakila at ang kanyang mga hakbang ay tinutulig sa ng mga relihiyosong tao. At tandaan ninyo ang katotohanan yan. Wala ka talagang masulingan sa mga relihiyosong tao, gagawa sila at gagawa ng hakbang para tuligsain ka, whether gagawa ka ng tama, sapagkat ang nilalayo niyan ay i-discourage ka doon sa iyong ginagawa. Ito po ay karanasan ko na anuman ang aking gagawin, mapapansin ang aking pananalita, ang aking mga sinasabi, at kung ano-ano pa, pero nakita ko na ito ay pandarayan ng kaaway, kaya't hindi ako titigil sa pagsisiwalat sa mga katotohanan sapagkat ito ay ipinag-uutos ng banal na kasulatan. Alam niyo kung tatahimik ang mga nag-e-expose sa hindi tama, mamamayagpag ang dyablo. Minsan pa ulitin ko po, alam niyo kapag nananahimik ang mga nagpapahayag ng katotohanan o kaya ay nagsisiwalat sa mga kamalian, mamamayagpag ang dyablo at ang kanyang mga kasangkapan. At alam niyo ba kung ano ang mga sinasabihan ng Panginoon dito sa kanyang sinabi, mga relihiyosong tao na napakarami niyan sa mundong ito. Magagalit talaga yung mga yan kapag ka nag-e-expose ng mga katotohanan na sila ay tinatamaan sa kanilang mga ginagawa. Pero makikita natin ang isang katotohanan tungkol sa taong may pagmamataas ay nandoon ang pagkuha ng respeto sa ibang tao. Yan ang nais nila. Makuha nila ang paghanga ng mga tao, ganyan ang mga pariseo na ine-expose ng Panginoon sa kanyang pananalita. At isang bagay, pangatlo natin ay hindi tumatanggap ng pagkatalo. Yan ay maliban na lang kung kitang-kita ng ating mga mata at obvious na mali talaga siya. Pero ang hirap tumanggap ng mga ganyang tao ng pagkatalo na tila baga malaki ang kabawasan sa kanilang karangalan kapag sila ay natalo. Nais ko lang din sabihin sa inyo na bagamat umiiwas ako sa mga diba-debate hanggat maaari, pero kailangan ko ipagtanggol ang katotohanan at minsan sa paninindigan sa katotohanan, ginagawa ko talaga na hindi basta-basta patatalo sa mali. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag ka ikaw ay nagpakumbaba sa mali, iisipin ng mali na siya ay tama. Tandaan po ninyo ang katotohanan yan. Iisipin ng mali na siya ay tama kapag ka tayo ay yumuko sa ganong mga paninindigan nila. At yan ay isang bagay na pwede nating i-apply sa ating tahanan na may mga bagay na kinakailangan natin palagpasin minsan, subalit may mga bagay na kailangan mong ipakita sa miyembro ng iyong pamilya na talagang mali ang kanilang ginagawa o pinaninindigan. Ganun pa man ay huwag nawa na humantong sa pisikalan, kailangan mo tumigil kung kailangan dahil hindi na tama ang bagay na yon. Talagang hindi mo mababago ang kanyang kaisipan, kaya kailangan mo na lamang siyang pabayaan. Ang ating pang-apat ay pagkuha ng pansin ng tao. Pagkuha ng pansin ng tao. Dito pa rin sa John chapter 5, Juan Kabanata 5, ay nais kong ipakita sa inyo ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga mapagmataas na tao. Dito sa verse 41,
John 5:41 and 42. Sabi ng Panginoon, I do not accept praise from men, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Sinasabihan niya ang mga religious leader na ang kanyang mga sinasabi ay katotohanan at hindi siya nag-aasam ng anumang parangal sa kanyang sarili. Pero sinasabi niya sa mga leader na ito, nakilala ko kayo, na kayo ay mapaghanap ng papuri mula sa tao. At alam niyo, katulad kanina, ay makikita natin na kung paano sila ay nagiging sinungaling dahil sa paghahanap ng papuri sa kanilang sarili, dito naman ay isang bagay ang sinasabi ng Panginoon na kapag ginagawa ng isang tao ang paghahanap ng papuri sa kanyang kapwa, ay wala siyang totoong pag-ibig sa Diyos. Bakit? Ang totoo, ang sarili niya, ang kanyang mahal. At sa ating panglima ay ang mapagmataas ay makikita nito ng pagrereklamo o pag-iinarte. Pagrereklamo at pag-iinarte. At dito ay maalala ko rito ng isugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad na anuman ang ihain sa kanilang harapan na hindi sila pwedeng mag-inarte, kakain sila. May kaunti nga lang sinabi pa ang Panginoon tungkol sa bagay na yan. Pero ang ibig niya sabihin ay huwag silang reklamador at huwag silang mag-iinarte. Ang tao na mapagmatas ay may mga ganitong uri ng pag-uugali, pagrereklamo o pag-iinarte sa mga maliliit na bagay. At minsan ay hindi niya yan pinapalagpas. Number 6, hindi kumikilala ng autoridad. Tanda natin, si Satanas ay nawalan ng paggalang sa autoridad ng Panginoon. At tayo lahat ay may autoridad sa ating mga sarili. May autoridad ng gobyerno, may autoridad sa ating simbahan, may autoridad sa ating tahanan, at anumang hindi pagkilala sa ating mga autoridad ay tanda ito ng pagmamataas sa ating puso. At isang bagay na tandaan natin, anumang autoridad na inilagay ng Panginoon sa atin, kapag hindi natin kinilala, ay hindi natin kinikilala ang pinakamataas na autoridad na yon, ang ating Diyos na dakila. At dahil ito ay tungkol sa pangrelihiyosong bagay, ay nais kong banggitin sa inyo ang sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse 7 and 17, na dapat nating galangin at sundin ang mga leader ng ating iglesia. Makinig kayo mga kapatid. Alam niyo kung nakikinig lang ang mga nag-a-attend sa ating simbahan sa mga pastor, ang tinutukoy ko dyan ay yung mga totoong lingkod ng Diyos. Kung makikinig lang ang mga tao, lahat ng mga nasa simbahan yan ay magiging kasangkapan ng Diyos. Pero sinasabi ko yan dahil nakikita ko ang problema ng mga Kristiyano na inaakala nila na pinagpala sila dahil sa pakikinig sa katotohanan. At akala nila yun ay sapat na kahit wala ng aplikasyon. Hindi po. Lagi kong sinasabi sa amin na responsibilidad ng katotohanan. Mapalad tayo na binibigyan tayo ng Diyos na mga katotohanan, pero ito ay responsibilidad na dapat nating gampanan. At yan ay katotohanan para sa lahat ng mga Kristiyano. If you have known the truth, that is a responsibility that you must have to respond, to practice those truth. Kailangan mong gawin yon. At naniniwala ko na doon ka magkaroon ng kaibahan sa marami kapag ka ito ay isinabuhay mo. Ang ating pampito ay paghahangad ng mataas na posisyon kahit na hindi tamang paraan o kahit sa hindi tamang paraan. Ulitin ko, paghahangad ng mataas na posisyon kahit sa hindi tamang paraan. Malamang ay nangyayari ito sa mga trabaho natin o trabaho ng mga tao. Pero nangyayari rin ito sa mga mananampalataya. At nakita ko rito ang isang katotohanan na sa ngayon ay parang secular na rin ang mga Kristiyano. They are more of having a title. Nagbabayad sila sa kanilang mga tinatanggap na pamagat, titulo para sa kanila. At alam ninyo, yan ay katotohanan.
Malala ko yung isang kapatiran na may pinuntahan at dahil napapakinggan niya sa akin ang mga bagay na ito, ay napuna niya yung isang katulad naming manggagawa na siya ay may mga reverend, pastor, title at pagkatapos doon sa dulo ay meron pa rin pagkatapos ng kanyang pangalan. At siya ay natutuwa sapagkat nalaman niya na ito bago pa niya makita ang ganitong mga uri ng mga manggagawa ang hihilig sa titulo. At minsan pa sasabihin ko nga po sa inyo na bukod sa mga may nag-aalok ng kabayaran sa pagbibigay ng titulo sa kanila, una, tropeo kasi nila yun na sila ay may mga ino-ordain sa ganito, mga kapatid. Yan ay tanda ng pagmamataas at nagiging biktima rin dyan yung mga mapaghanap ng titulo. Alam niyo, ang isang totoo tungkol sa aking ginagawa, nung kami ay magpasimula ng Bible School, ay talagang umpisa pa lamang ay pinag-uusapan na yung mga titulo, yung kanilang diploma, yung kanilang mga certificate. At ang totoo nga, nakakatapos pa lang ng 3 buwan, 6 na buwan ay nagsipanghangad na ng mga certificate. Yung iba naman ay diploma na ang hanap. Pero pakinggan po ninyo. Dumaan ang maraming panahon na pagtuturo, umabot ng mahigit 3 taon ang pagtuturo sa mga estudyanteng ito hanggang na nung sila'y makatapos. At alam ba ninyo, dumating sila sa punto na natunaw na ang paghahangad ng mga diploma-diploma na yan. Sapagkat naipakita ko sa kanila na hindi yan ang mahalaga sa buhay ng mga Kristiyano, kundi ang katotohanan at ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanila. Bukod doon ay pagdudulot nga po ng pagmamataas kapag meron ka ng mga posisyon at mga diploma at mga titulo na tinatanggap sa iyong sarili. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo, ang inyo bang pastor mahilig sa titulo? Subukan yung puntahan sa kanilang mga bahay. Tingnan nyo kung ang daming sabit, ang daming natapos, ang daming titulo, ang daming pagkilala na tinanggap. At lahat yun ay nakasabit. Baka hindi na magkasya ang kanyang dinding. Sana alam ninyo na may ibig sabihin yan. Pagmamataas. Punta tayo dito sa ating pangwalo. Ang pagmamataas ay minsan pagiging mahiyain, mapagkunwari. Kaya huwag niyong akalain na kapag kayong isang tao ay tahimik, mahiyain, ay agad na hindi yan nagmamataas. Meron po yang maaring kabaligtaran na ipinapakita. Kaya siya nahihiya ay dahil ayaw niyang ma-embarrass, kaya hindi niya ginagawa ang isang bagay, hindi siya nagsasalita. Ganyan ang isa sa mga palatandaan ng pagmamataas. Kaya ang hirap nga i-determine nasanay tayo sa paraan ng sanlibutan na kapag ka ang isang tao ay nagdidiretsong magsabi ng katotohanan, ay ipinapalagay nating very harsh, mayabang, mapang-alipusta. Alam niyo, isipin niyo ang katotohanan ito. Paano ba nagsalita ang Panginoon sa mga tao? Bakit siya inalimura, kinalaban at pinatay, lalo na ng mga relihiyosong tao, ay dahil wala siyang pangingiming sabihin ng katotohanan at mapagmahal siya sa kapakumbabaan. Iyan ang ating Panginoong Jesucristo. At ganyan din ang mga apostol. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, makikita nyo that they are straightforward speaking. I mean, they speak forward, direct. Hindi sila paligoy-ligoy, hindi sila bolero, wala silang hangad sa tao. Kaya ganun sila. Hindi sila naghahanap ng papuri, hindi sila naghahanap ng kabayaran mula sa tao sa kanilang ginagawa. Pero kapag ka ang isang tao ay may interes sa mga bagay sa iyo at maging ang iyong allegiance sa kanya at hindi kay Kristo, iba ang pamamaraan niyan. At kalimitan, yan ang mga nagugustuhan ng mga tao na nabubuhay sa kanilang sarili at laman. At punta tayo sa ating pangsiyam, hindi hinahanap ang tulong ng Diyos o ng ibang tao. Hindi hinahanap ang tulong ng Diyos o ng ibang tao. Akala ba natin mapagpakumbaba yung mga taong hindi naghahanap ng tulong ng Diyos at ng ibang tao? Bakit ang ateista walang pagkilala sa Diyos? Kasi inaakala niya kaya niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na ang salita ng Diyos ang nagsasabing siya'y hangal. At maraming ganyang tao na
Para bagang hindi niya kailangan ng tao, para bagang ayaw niya na magkaroon siya ng utang na loob. Kung kaya't tinatanggihan niya ang tulong ng tao, hindi siya nagsasalita kahit may pangangailangan siya, hindi natin alam na yun pala ay tanda ng pagmamataas. Pangsampo ay hindi marunong magpatawad. Ang tao mapagmataas, ang hirap magpatawad niyan. Gusto ko munang igupo niyan. Iba po yung gusto mong maipakita sa iyong minamahal ang katotohanan kaysa sa gusto mo siyang igupo. Tandaan po ninyo, dalawang bagay na magkaiba yan. Ang mga taong mapagmataas, gusto kanyang igupo kahit mali ang kanyang rason. Magrarason yan kahit sinungaling nga eh. Gusto ko lang banggitin dito na marami akong ganyang karanasan sa mga leader ng mga churches. Kahit kasinungalingan, sabi ko, nasaan kaya ang takot ng mga ito sa Diyos? Kahit kasinungalingan ay sasabihin nila, irarason nila, gusto lang makuha ang paggalang at paghanga ng tao. Wala kang magagawa sa kanila. Hintayin na lang ang araw ng paghatol ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ay meron po akong evaluation para sa atin dito. Without self-deception, what do we have? Ano ang meron tayo kung hindi natin dadayain ang ating mga sarili? Ang ibig ko sabihin diyan ay mula rito sa 10, meron ba tayo? Kailangan kasi maisalamin natin ang ating mga buhay dito sa mga puntong ito. Meron ba kayo nakikita? Ang hindi mo pag-amin at pagtanggap ay tanda na meron ka talaga at mataas ang iyong pride. Pupunta tayo dito sa ating pangalawang pag-uusapan. Muli, ito ay 10 talata mula sa aklat ng Kawikaan. So I draw some verses from the book of Proverbs at ipapakita ko sa atin ang galit ng Diyos sa pagmamataas. Galit ng Diyos sa pagmamataas. 10 talata mula sa Kawikaan. Kawikaan 3:34. Ang palalo ay kinasusuklaman ng Diyos. Nakita na natin yan kanina. Pero ito ay diretsahang binabanggit sa mga talatang ito. Kawikaan 8:13. Namumuhi siya sa diwang kayabangan. Yung bang pag nagsasalita ay merong kayabangan, sumosobra, lumilihis ng konti, pinapaganda ang detalye. That is a lie and silly. Kayabangan. Kawikaan 11:2. Kahihiyan ang laging dulot sa kapalaluan. Meron po akong kilala na nung una hindi ko alam na talagang siya ay nagyayabang lang, nagmamataas lang para kilalanin ang kanyang leadership. Ilang beses ko na nakita at harap-harapan kong nakikita kung paano siya ilugmok ng Diyos sa kanyang kayabangan pero hindi po nagbabago. Alam niyo, awang-awa ako sa ganong mga tao na hindi nare-realize ang kanilang ginagawa at ang pagkurek ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, pag may ginagawa ang Diyos na pag-e-expose sa iyong kapalaluan, kayabang at maling ginagawa, ang tanging solusyon dyan ay pag-amin ng may pagpapakumbaba, katulad ni Nabucodonosor na napag-aralan natin sa nakaraan. Kawikaan 15:25. Wawakasan ni Yahweh ang bahay ng hambog. Kawikaan 16:5. Kinamumuhian at parurusahan ang lahat ng mayabang. Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay hahantong sa pagkawasak. Kawikaan 16:18 pa rin, ang pagmamataas ay ibabagsak. Kawikaan 21:4. Masama at kasalanan ang kapalaluan. Kawikaan 29:23. Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan. At ang pang-10 ay maghanap pa kayo sapagkat marami pa dyan sa aklat ng Kawikaan. Tandaan natin ang katotohanan ito, na ito ay mula sa isang tao na humiling ng karunungan mula sa Diyos. At ako'y naniniwala na marami rito talaga ay mga katotohanan sa buhay. Marami. Ang punto ko diyan ay hindi man aplikable sa atin ang lahat sapagkat isinulat ito mula sa diwa ng Old Covenant, ay marami pa ring katotohanan na pwede nating i-apply sa ating mga sarili sa kasalukuyan.
Punta tayo dito sa ating pangatlong punto na pag-uusapan at mayroon akong ibibigay na 6 na punto sa inyo. Mga tanda ng kababaang loob. Tungkol naman ito sa kapakumbabaan. At meron akong 6 na punto na ibibigay sa inyo. Ibig ang kapakanan ng iba. Minsan ay nagpapakababa siya para mayangat niya yung iba at hindi may-embaras o hindi mapapahiya. Pangalawa, ikinatutuwa at hanga ng pag-angat ng buhay ng kapwa. Masaya siya sa pag-asenso ng iba, hindi niya kinikritiko ang bagay na yan at hindi siya laban. Alam po ninyo, maraming Pilipino ay tinatawag na may crab mentality na ang ibig sabihin ay hanggat maaari ayaw niya na umangat ang iba sa kanilang kalalagayan. Masama po yan. Ang pangatlo ay umaamin sa kanyang kahinaan at pagkakasala. Alam niyo, ito yung lagi kong sinasabi eh. Wala namang tao na talagang perpekto, ganap sa lahat ng kanyang kalalagayan sa buhay. Bakit ba tayo nahihiya kung meron tayong pagkakamali, meron tayong pagkakasala, meron tayong magawang hindi tama, meron tayong kakulangan, meron tayong kahinaan? Pride lang ang pumipigil sa atin para tanggapin at aminin ang mga katotohanan tungkol diyan. Pero kapag kainamin natin ang ating mga kahinaan, magaganap sa atin ang sinabi ng banal na kasulatan, God opposes the proud but give grace to the humble. Nandun ang biyaya ng Diyos sa pag-amin sa katotohanan. For when I am weak, then I'm strong, sabi ni Paul na nangangahulugan na sa kanyang mga kahinaan ay tinutulungan siya ng makapangyarihang Diyos. Ang ating pang-apat, nagsasabi ng pangangailangan subalit hindi nagsasamantala. O, pakinggan nyo ito nagsasabi ng pangangailangan, hindi ka nahihiya dahil kailangan mo talaga. Pero, hindi ka magsasamantala. Ang ibang tao kasi, pag napagbigyan, gusto nila ay abante ng abante hanggang ilugmok naman yung kanilang tumutulong sa kanila. Problemang malaki yun eh. Tinutulungan ka na nga. Gusto mo pang pagsamantalahan ng tumutulong. Nakaranas na ako ng ganyan. Gusto kong tumulong pero inaakala nila na parang wala ng katapusan ang pagdaloy ng pera at yan ay malaking problema. Yan ang reklamo ng mga nasa abroad na akala ba ng kanilang mga mahal sa buhay doon sa abroad ay nagkakamal sila ng pera parang dumarating lang sa hindi nila alam na marami sa ating mga kababayan ay talagang nagpupuyat, naghihirap, nalalagay sa panganib ang kanilang buhay para lang kumita. Pero yung kanilang mga mahal sa buhay, kung ano-ano ang kanilang ginagawa, hindi man natin nakikita ito sa mga social media na nagsisikap yung nasa abroad na maiangat ang kabuhayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero yung mga nasa ating bansa, abay nagwawaldas naman, hindi nag-aaral ng maayos. At ito pa, pagbigyan mo yan ng 10 beses, pero biguin mo ng 1 beses, lahat wala nang maalala yan. Ganyan ang ugali ng tao. Nakukuha ba ninyo yung ibig ko sabihin? Pagbigyan mo yan ng 10 beses, biguin mo ng 1 beses, masama ka na. Ganyan ang ginagawa ng maraming mga nagsasamantala sa mga tumutulong sa kanila. Gayunpaman, nasa panig tayo ng pagnanais magpakababang loob, kaya ginagawa natin ang ating magagawa at ang ating ini-impress sa ating ginagawa ay walang iba kundi ang ating Diyos na tagapaggantimpala sa ating mga ginagawa. Ang ating panglima ay nasisihan siya na makapaglingkod sa abang paraan. Kahit ano pa man, ay makapaglingkod lamang siya. Maalala ko nung may nasunugan dito sa aming kapitbahay, sa panahon na yon ay wala pa akong pera. Hindi ko sinasabing marami na akong pera ngayon, pero hindi naman ako kapos. Ibig sabihin, noon ay hindi pera ang nais kong itulong sa kanila. Sapagkat nakita ko na may mga tumulong at ang gobyerno ay tumulong sa kanila. Ang nais kong itulong ay tumulong sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. At ako'y pumunta sa kanila at sabi ko sa kanila, ano man ang nais niyo ipagawa, ay gagawa ko, wala akong bayad. At kung meron pa akong may tutulong na may mga pinabili ako na galing sa akin, at yun na hindi ko siningil. Doon ay ipinakita ko na
kasiyahan ko makapaglingkod sa abang paraan. Yun ang punto ko doon. At ang tanda ng kababaang loob ay pagka makatotohanan. Makatotohanan ka sa lahat ng iyong sinasabi. Aware ka kung may pagpipihit sa maliliit na detalye dahil gusto mo na ikaw ay maitaas. Tandaan niyo ito sa mga nagpapatutuo sa church. Maraming ganyan. Ang kanilang ginagawa ay pinipihit ang mga detalye ng mga kaganapan para lumabas at maiangat ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam na hindi na pala patutuo kundi pasinungaling ang kanilang sinasabi. Ganyan ang paghahangad ng pagmamataas. Pero ang kababaang loob ay pagsasabi ng katotohanan, ng may katapatan, at yan ay dahil sa alang-alang sa kadakilaan ng ating banal na Diyos. Punta tayo dito sa pang-apat na pag-uusapan at mga gantimpala ng pagpapakababa. Mga gantimpala ng pagpapakababa. Number one, sila ay itataas, magiging dakila sa takdang panahon ng Diyos. Tandaan nyo, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Gagawin niya kung ano ang sinabi niya, kung ano ang pangako niya, gagawin niya yan. Pangalawa, siya ay kahabagan ng Diyos. Ilang beses ko na nabanggit yung God opposes the proud but give grace to the humble. Number three, pararangalan siya ng Diyos. Alam natin ang Filipos 2 ay tungkol sa ating Panginoon na nagpakababa at kung ano ang kinahinatnan ng kanyang pagpapakababa. Pang-apat, of course, ay pagpapalain. Pagpapalain sa spiritual, sigurado po yan. At ako'y naniniwala, hindi rin nagpapabaya ang Diyos sa kanila sa mga material na pangangailangan. Ang panglima ay maraming kaibigan. Pero ito ay hindi sa lahat ng panahon sapagkat nakita ko sa buhay ng Panginoon na bagamat siya ay ganung kababa, ay ang dami pa ring umayaw sa kanya sapagkat hindi niya napagbibigyan ng mga kagustuhan ng mga taong ito. Ano ang pag-uugaling dinadala sa atin ng ganitong utos ng Panginoon? Hanapin ang pinakaabang upuan. Ang dala nito sa atin ay pagpapakababa, humility. May mga utos na ganito ang dinala sa atin, pagpapakababa. Pero yan ang nais kasi ng Panginoon. Kaya paulit-ulit din na makita natin sa kanyang mga utos na nais niya na tayo maging mapagpakumbaba. Punta tayo sa ating pagwawakas at sa ngayon ay hinihiling ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan at namnamin ang mga katanungan ito na nais kong ibigay sa inyo bilang evaluation sa ating sarili. Hinahangad mo ba ang pangwalang hanggang karangalan kaysa sa pansamantala? Ano ang tanda ng pagmamataas na mayroon ka? Gaano karami? Naghahangad ka ba na makatulong sa iba upang maiangat ang kanilang kabuhayan? Hinahangad mo ba na maging mababa, subalit nahihirapan kang gawin ito? Nais mo bang hilingin sa Diyos ang kababaang loob? Dito po tayo magtatapos sa utos number 53, piliin ang pinakaabang upuan. Ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos ay sumagana sa atin. Magandang araw muli sa bawat isa sa atin. God bless.